Yun, magandang araw po sa lahat, no? Marami pong may mga nagpi-PM po kung may bago tayong upload. So, hindi ko masagot kasi nga ito po yung awareness, no? Awareness na rin about sa health, no? So, ako lagi ko po sinasabi, lalo po mga live streaming ko bantayan yung health, bantayan yung health. Pero ako yung isa sa tinamaan, no? Ng hindi magandang karamdaman. So, kwento ko lang kung paano nangyari kasi pangatlong atake na to sa akin. So ito po karamdaman sa tiyan. Yan, sa tiyan. So medyo mahaba po to. Tiyagain nyo lang kasi sana makatulong sa inyo para maging aware din kayo. Laki ng pinayat natin, baksak agad, no? So Monday, pagdating namin sa set sa taping sa Batang Quiapo. So yung lunch na binigay sa akin, hindi ako kumain ng kanin. Kinain ko lang yung manok, fried chicken, tapos tubig. And then wala pang 2 hours. Yun na, biglang na lang may nag-cramp sa kanang bahagi, malapit sa puso. Tapos biglang yun na naman yung nararamdaman ko na parang tumatak kasi sa isip namin ni Mrs. lagi, acid. So acidic, ganun. Kasi yung unang atake ko ng last September, first time na nangyari yun baka daw acid, baka. So na-relieve siya ng hindi ako nagpo-promote po ng ng gamot. Yun lang kasi naka-relieve sa akin that time, Kremil S. So nung nakalabas ako ng hangin, naging okay agad. One day lang po yun, naka-recover ako agad. And then yung second attack ko, eksakto training naman namin kinabukasan sa Batang Quiapo. Nagchichill ako ni. Makibalita ka sa kanila. Parang parang magko-collapse ni. Kasi matigas ulo ko Gusto ko talaga, may mga pakiramdam kasi ako dati na baka mawala. So tumuloy pa rin ako. Sad to say, hindi ako nakapag-training at nakita nila doon kung ano nangyari sa akin. Halos nag-chill pa ako. At pinoblema ko pa po yung pag-uwi dahil talagang sobrang bagsak yung energy level natin dahil walang kain. Tapos may dinamdam sa tiyan. Na-relieve naman po yun again, di pa ng Buscopan. So tumatak sa isip namin ni Mrs. na baka acidic, baka. So ito po yung mahirap talaga pag di nagpapacheck up And then nga, ito last Monday, umatake na naman po siya. At habang kumukuha ako ng gamot sa medic ng Batang Quiapo, hindi na ako mapagsalta ng may boses. Kumbaga, wala na, pigil na lahat kasi pinipigilan na naman niya yung Pag sumakit po yung part na yon, kung mararamdaman nyo or kung nangyari sa inyo to, ang hirap magsalita at ang hirap huminga kasi nilalabanan mo yung cramps niya, parang pinupulikat yung bituka mo na ewan, tapos gusto mo na lang tumahimik at yumuko. Tapos pinagpawisan na ako na malamig. So pag inom ko ng Cremeles, pahinga unti, tinawag kami on the set. Pinilit ko talaga natapusin na lang yung buong taping para lang siyempre nandun na rin ako. Hindi rin naman ako makakauwi dahil magkakasabay kami sa production service. So maghihintay din ako doon ng ilang oras. So magdamag na yun na talagang tiniis ko na yun nga, kitang-kita nila Ate Gay, nila yan yung ang pangalan sa yung Makasantos. So nakita nila, tinatanong na ako okay pa ako kung dadali na ba ako sa hospital. Sabi ko kaya pa po kasi kaya ko pa naman talaga. So tubig lang ako ng tubig para maka-hydrate ng onte. So tinapos ko siya. Di pag uwi ko, yun, hirap na naman ang pagmumotor from ABS-CBN to Biñan Laguna. Talagang sobrang sakit na kasi kada alog mo talaga masakit siya. So pag uwi ko, sobrang gutom ko po Sobrang gutom ko, kumain pa ako dito. Yung meal ko doon nung last dinner, dinala ko dito, kinain ko pa. Sabi ko baka mawala na pag kumain na ako. So dahil sa pagod at sa sakit nga, nakatulog ako. Kinabukasan pagising ko po, ayun na. Mas hindi lang triple yung sakit, talagang multiply na yung sakit niya. So wala akong ibang ginagawa kundi uminom ng tubig. Tapos yun nga, nag-self-medication na naman kami ni Mrs. hanggang kinagabihan, halos grabe. So parang yung pakiramdam po na parang mamamaalam ka na sa totoo lang. Dahil di mo na alam kung ano na nangyayari. Tapos
ugali ko kasi mag-research. So research ako agad sa YouTube kung ano yung mga possible target sa abdomen natin, yung sumasakit, kung anong tawag doon. So medyo malapit siya, no? Medyo malapit siya sa appendicitis. So doon ako lalong na anxiety, mga sir, mga ma'am. Sobrang anxiety, sabi ko sa asawa ko, dito talaga sumasakit, sabi ko gano'n. Tsaka nagkaroon kasi ng appendicitis dati yung kapatid kong bunso. Kitang-kita ko kung paano halos siya at talagang muntik na rin mawala yung kapatid kong bunso na yun dahil nga pumutok na yung appendicitis niya. So inakala na ermat ko dati na parang umaarte lang, kung hindi pa pina-check up talaga mawawala na siya. So yun yung mga naalala ko. Tapos isa pang medyo mas malapit is yung mga gallstone or mga liver, mga something sa liver. So dahil hindi ako nagpapa-check up, masyado akong kinain ng anxiety. So kung gallstone naman, yung dati ko rin partner ko kasi nagkaroon ng gallstone. Grabe rin, kitang-kita ko sa kanya hirap at kung ano yung naramdaman niya, ano yung way ng paglalakad niya dati at way ng pagkain niya, onting kain lang, bloated agad. Ganun na ganun po yung nangyari sa akin. Kaya sobrang kinain ako ng anxiety, lalo akong nahirapan huminga. Tapos Wednesday, yun na, sabi ko kay Mrs. magsabi ka na sa mga pag talagang hindi ko kinaya ito hanggang mamaya, kailangan ko na itakbo. So, bahala na. Wala kasing ibang way ang appendicitis, kundi operahan. Tsaka yung mga gallstone. Sa gallstone, magagamot, pero depende sa situation. Yun, tapos, meron kami na research na pag appendicitis, pwede pa raw sa antibiotics. Pero, yun nga, mostly talaga dito sa Pilipinas, opera ang kailangan. So, umiyak na po talaga ako. Sobrang napadasal na ako nang hindi ko alam na bakit po gano'n, kasi wala na akong ginagawang masama, ganito gano'n. Siguro dahil wake up call niya sa akin, wake up call sa akin ng Lord kasi nga naging busy tayo sa trabaho, pagsabihin yung vlogging, tapos may iba pa kaming activity level na talagang hard activity level dahil itong sa Batang Quiapo talaga hindi kumukuha ng lalambot-lambot, hindi po sila kumukuha ng walang kayang ipakita. So kaya po kami nandun dahil committed kami sa mga ilang action fight scene talaga, which is ako, aminado ko na napabayaan ko yung sarili ko. So ganun ng tao po pag malungkot, stress. Pag sobrang saya, nagkakaroon pa rin ng stress dahil nga sa sobrang daming opportunities na dumarating, hindi mo naman alam ngayon kung paano isa-set yung sarili mo, lalo sa maayos na tulog. Yan, so nakaugalian ko po, lalo pag ang call time namin is umaga o madaling araw, hindi na po ako natutulog. So, from dinner, hindi na ako nakakatulog. So, mas ginugusto kong hindi matulog kasi yun talaga yung isa sa problema ko kahit nung lalaban pa ako sa URCC. Pag maaga ang training, hindi talaga ako nakakatulog. Pag alam ng utak at katawan ko na maaga yung oras na kailangan kong gumising, hindi ako nakakatulog. Pero pag alam ng utak at isip ko na hapon pa yung pupuntahan ko, nakakatulog ako. So yun talaga yung isa sa, di ko alam kung paano ko babaguhin yung hanggang ngayon. Kaya, yun. So umaattend ako ng taping, ng training. Sa taping, nakakahiga naman kami, nakakaidlip. Pero hindi pa rin po matatawag na tulog talaga kasi nga, siyempre may dumadaan, minsan may maririnig ka. So pinipilit ko lang i-rest yung sarili ko, pero to the point na tulog, hindi po talaga ako nakakatulog. So iba pa rin po talaga yung tulog sa bahay. At the same time, yung may maayos na kain. Dumating din po sa punto na yung lunch ko or dinner ko, breakfast ko, wala na talaga sa oras kasi sira na yung, nag-iiba na yung body clock ko Kumbaga para ako nasa ibang bansa. So yun yung isang possible cause kung bakit nag-suffer yung bituka. Yan. So nagpo-produce na sa ng gas pala na parang dahil nga din sa stress at saka doon sa mga bad eating habits. So yun na. So balik tayo sa kwento. Wednesday na, yun na, talagang sabi ko, pa-check out na tayo. Salamat dito sa bilas ko kay Mark Badlis tsaka sa hipag ko si Hazel Mendoza kasi talagang sila agad yung willing na pag kailangan nyo ng tulong kasi may sasakyan yun, magsabi lang. So pinaabot pa po namin kinabukasan ni Mrs. kasi nga kinakaya ko po talaga yung sakit. Sabi ko, ang kailangan ko na naman talaga, mawala yung hangin. Hindi na tumatalab yung Buscopan, hindi na tumatalab yung gabis ko, hindi na tumatalab yung ano ba to, yung isa ni maliit? Buscopan, at saka yung isa, yung Kremel S.
So yun nga, dahil lamang na sa isip ko yung appendicitis kasi nga bandang kanan sumasakit eh. Pero hindi ko alam kung sa baba, palipat-lipat po yung sakit eh. Pero mostly kumikirot doon na siya. So parang ang ano rin ng katawan natin, the more na na-anxiety tayo sa isang part ng katawan natin, mas doon siya lalong tumitriggered. So sabi ko wala na talaga, no choice tayo. Hingi na lang tayo tulong, makakabawi rin tayo. Importante, kung ma-operahan ako kung ganun, makarecover na maaga, tapos bawi tayo ulit sa vlog, ganyan, sa trabaho. Sabi ko, makikiusap na lang kay Chef Mamut kung sakasakaling ma-operahan nga ako. Sana bigyan pa ako ng pagkakataon ni Direk Coco na makabalik if ever. Yan, so, hindi nga, pag-check up namin, dilala na ako na bukasan, Thursday ng gabi. So wala talaga akong kakain-kain. Wala pa po akong kain kasi nga nung kumain ako nung pag-uwi ko nung Tuesday, dun talaga siya sobrang suffer. And for a meantime na heal. Pero yun nga, bumalik na naman. Tapos puro tubig, sobrang bloated na po yung tiyan ko sa tubig. Tapos yung hangin, dahil hindi nga ako makapaglabas ng hangin, tsaka di ako tapos ako makain, hindi ako makadumi. So, chinek yung dugo ko. Yan, papakita ko po. Chinek din yung ihi ko. Tapos, nilagyan ako agad dito ng daanan ng gamot. So, paracetamol, Buscopan, tsaka something pain relief. So, tatlong sunod agad. Tapos yung nga, magbe-blurred daw yung paningin ko or parang nga antukin dahil dun sa Buscopan. Which is true talaga dahil maya-maya lang, medyo na-blurred nga ako. Tapos pinuntahan na ako nung doktor ata yun, doktor. So pinipisil yung tiyan ko. Sabi ko eto na, pag umaray talaga ako sa appendix part, wala na. Sabi ko bahala ka na Lord. So nakaupo ako, piniga niya yung pinaka lower right, wala akong nararamdaman. Pero nung tinaas niya ng konti, meron. Ngayon sabi ni Doc, higa ka nga dun sir para mas maano natin ng straight ka. So paghiga ko po doon, dyan mismo sa, yan pinapakita ko na yan. Pinindot niya ulit yung pinakailalim, which is yun talaga yung pinaka nasa isip namin, appendix at appendicitis. Talagang no choice po talaga kundi operahan at talagang maraming mga walang, o madidili na opportunity sa akin lalo. So pag gano'n niya, nagtaka ako, hindi ako kung hindi ko pwedeng dayain kasi baka mamaya pumotok pag uwi namin, tapos pubuhay natin. So, pagpiga niya, wala. Inangat niya ng onte, wala. Ngayon, pagdating doon sa may tapat ng puso, sa mid part, doon talaga masakit. As in, sobrang sakit. Onti pa lang napindot ni Doc sa makita nito. Tapos binalik niya ulit sa bandang appendix level, wala talaga. So, medyo nakahinga ako ng onte. So, ano yun? Ano yung part na yun? Tapos sabi sa kaliwa, inano niya rin, wala. Sabi ko, minsan lumilipat po sa kaliwa. So, hindi mo siya nagsalita. Pina-examine po yung dugo ko tsaka ihi ko. So, ang result is okay naman yung dugo. And then sa ihi, may +1 lang sa taas ng protein. So, mag-uumpisa pa lang siya. Kasi nga, dahil siguro sa mga nainom ko na kung ano. And then, paglabas ng result, sabi ni Doc, wala siyang makitang findings unless magpa-ultrasound ako. So, almost 12 AM. Medyo may unti pa rin pong may unti pa rin siyang cramps. Yeah, so almost 12 AM. Ito po, ganito siya pag umatake. Yung sa mid-right upper, bigla siyang parang may hangin na pupunta pataas pa kaliwa na hindi makatawid. So yan, babalikan po natin yan. So, nagpa-ultrasound kami. So sobrang kabado ko kasi talagang sabi ko, dito na magkakaalaman talaga. Kasi dito na makikita lahat yung full abdomen part kung ano talaga meron. So paghiga ko doon, siyempre prayers una agad. Sabi ko, bahala ka na Lord kung ano talagang siguro proseso mo to para maaga rin ako maging maaga ulit sa pagkain at para na rin sa pamilya ko, sabi ko gano'n. So paghiga ko po, praise God talaga, negative lahat.
So unang nakita agad sa ultrasound, pinapakita sa bilas ko tsaka sa misis ko yung pinaka-monitor habang ginaganon unti-unti. Puro hangin. As in, bloated ako sa hangin from left to right upper. As in, lahat po ng puro hangin. Ngayon, bukod po sa hangin, may mga, pasitabo po sa may mga dumi. No? Kasi ang tiyan po pala natin, kahit minsan nakadumi na tayo, meron pa rin pala naiiwan dyan. Meron part na may matigas na dumi, meron part na may bago pa lang na medyo malambot na dumi. Yan. So, pasintabi po ulit, pasensya na. So, yung part na sumasakit sa akin sa right mid upper, yung matigas na something na dumi na yon, naharangan ng hangin. Kaya hindi siya maka-flow papunta doon sa kabilang part para lumabas doon sa para ilabas natin. So, last yung appendix. So, ito na, sabi ko sana Lord wala. Kasi ito na lang talaga yung hinintay ko. Sa stone, wala rin. Sa liver, healthy. Sabi nga nung nag-ultrasound, nainom ka ba sir? O hindi. Sabi ko, occasionally lang po kasi sobrang healthy pa nung liver mo. Sabi ko, thank you po. Hindi rin po kasi ako nag-i-smoke. Sabi niya, very good. Kaya, okay lahat. So, ito na, appendix tayo kasi baka mamaya meron. Pagbaba niya, pinababa na unti yung short ko. Wala din. So, thank you Lord talaga. So, all clear. So, all clear po yung result. Ito, binata. Ito. All clear siya talaga. Ayan. Tapos, tinuruan din kami ng kasi ganun, minsan merong mga doktor na sila o may alam sila sa medicine pero naniniwala pa rin sila doon sa mga nakuugalian na matanda. Yan yung mga pwedeng pampahil ng tiyan nang hindi mo kailangan magpa-doktor, ganun. Pero yun nga, mas okay pa rin na sundin yung doktor kasi pag sa gamutan, mas maganda yung nakikita talaga o nababasa. So ito na, pagbasa ni Doc, yun sabi niya. Ang sabi agad ni, ano sabi agad ni? Wala, puro hangin. Tapos may mga dumi-dumi. Ayun, so pagbasa ni Doc, yun nga, puro hangin yun dyan. Tapos yun nga, yung mga dumi, nag-overflow dun sa large intestine tsaka small intestine. So hindi nga siya makalabas. Kasi Naharangan ng hangin. So, ano yung possible cause? Bakit nangyayari yun? At ito ang nakapagpa-trigger sa akin. Binalikan ko lahat. So bago muna pala yan, dito muna tayo. So sobrang nawala yung anxiety ko. Na anxiety ni Mrs. kasi si Mrs. Solari wala pa rin yung tulog, wala pa rin minsan nasusungitan ko pa kasi ang hirap po magsalita pag may ganung karamdaman, talagang napakahina mo magsalita. May hindi kang makalingon ng maayos talaga. Gusto mo na lang pumikit, yumuko kasi ang hirap talaga habulin ng hininga lalo pag sobrang bloat na. Nakakapagpa-minimal po siya ng hininga. So sabi ni Doc, ayan, inirestahan po ako ng mga gamot. Ito yung electrolytes, mga ganyan. Ito napakadami. Ito hindi tumalab sa akin ng mga nakaraan pero nirecommend pa rin sa akin. Tapos ito bago kumain 30 minutes. Tapos ito pag sumasakit. So pag naubos yan na hindi pa rin okay, pa-check up kayo sa gastro something, yung sa may gastritis na na. Baka doon mas iba yung makita. Kung hindi maagapan dito. Kasi hindi pa naman no need antibiotics kasi wala talaga silang makita. Which is kailangan ko lang ilabas yung hangin. Kumbaga kabag, no? Yung iba medyo matatawa ka pag pero pag naramdaman mo tong kabag na to, grabe, parang gusto mo na magpaalam talaga. Nagbibili na ako sa mag-iina ko. Pati yung anak ko sa una, pinapapi ko na sa anak ko. Kasi yun na parang yun na kung hanggang doon na lang talaga, 'di ba? So, after that, yung nga pag-uwi namin, may pain pa rin. So, unang araw ng gamutan, kahapon po, sobrang sakit talaga kasi talagang ayaw lumabas. So, nangihina na ako dahil wala akong kinain dahil sabi ni Doc, yung 3 tinurok sa'yo, hanggat maaari, wala ka mo nang kainin. Hanggat maaari, wala rin tubig para matulungan yung gamot. So, imagine niyo po, ito po yung pinaka-worst scenario talaga ng mga nakakasakit. Paano kang iinom ng gamot sa mga lakas ng dosage niya habang ina-absorb na katawan mo yung mga dosage ng gamot tapos wala kang kain. Sobrang hirap. Kaya minsan naiintindihan ko yung sinasabi ng doktor na yung magkakaroon ng komplikasyon kasi paano ka nga naman gagaling kung sa lakas ng mga dosage kailangan hindi ka kumain para ma-absorb ng katawan mo yung gamot. So sobrang hina ko na po kahapon. Sabi ko ni another part of na naman to struggle and lesson sa atin, sabi ko. Pag naka-recover ako dito,
Kadalasan kasi pag may pera tayo, yan, luto tayo adobo, ganyan, puro processed food, minsan kain sa labas. Dahil sa mga bata, nakakalimutan natin bumili ng mga good fiber fruits and vegetables, which is napakamura niyan. Napakamura niya kung tutuusin kumpara mo sa isang meal, sa isang fast food. Yung gatumbok ng ubas o mangga, medyo mahal po talaga ngayon kung talagang ano, pero mas gugustuhin mo ngayon, lalo na ako sa naramdaman ko, mas gugustuhin ko ngayon magprutas kaysa sa mag-value meal. Yan, so yun nga, naulit-ulit yung nararamdaman ko nung Martes ng gabi. So sobrang sakit talaga. Nagmamakaawa na ako sa misis. Sabi ko ni tulong, hindi ko na talaga kaya. Yan. So again, tinanggal na yung anxiety namin dahil hindi po siya appendix, hindi rin siya gallstone. All clear ako. Pero dahil hindi ko na siya malabas at sobrang ano na po ako, yung parang gutom na uhaw na. Inom na ako na inom tubig, naipon sa tiyan ko. So nag-bloat siya ng todo, hindi na akong makahinga halos ulit. Kasi nga wala talagang lumalabas na hangin. So meron pa kaming method na ginawa. Tapos nga yung tinuro rin sa amin na nag-ultrasound na yung alcampurado or manzanilla. Yan, so sabi niya kung maaalala niyo kung mga bata kayo, kung nagkaanak kayo, di ba? Napakaano niya pag kinakabagang bata, iyak nang iyak, hindi natin alam kung paano patigilin. Pag pinahiran natin at pinadapa, yan, maglalabas lang ng hangin or didighay. So yun ang ginawa, sabi ni Mrs. sige na, mayroon akong guide kasi nanood po si Mrs. kay Doc Willie Ong kung paano i-soft massage yung talagang bloated na tiyan na hindi makalabas na hangin, which is yun na rin na research ko noong nakaraan. So sabi niya, higa ka. Sobrang sakit na talaga, sabi ko ni Nana, hindi ko na kaya ka kung ganun kasi gusto ko nang kumain pero pag kumain ako unting tubig wala punong-puno na talaga. Yung huling inom ko ng tubig, binulo ko na kasi wala na, nandito na po talaga. Pag nag-cramps yung right mid ng sakit, yun na, pinapaikot niya yung hangin, nakadalawang blow ako ng tubig. So pinilit ako ni Mrs. siguro almost 15 minutes. Yung kung paano yung clockwise na turo ni Doc Willie Ong. Ayan niyo po sa kay Doc Willie Ong, sobrang effective po ng mga nila. Yung mga videos na sinashare na. Sobrang swerte po natin may ganyan doktor na nagtuturo. So yun, pati tuhod ko, pati balakang ko, inano ni Mrs. And then after 15 minutes, nakatulog ako Parang medyo na-lessen yung cramps niya. Maya 15 minutes yun na po, sobra, thank Lord. Talagang grabe yung hangin na nilabas ko. Talagang ang haba, tapos maya. Tapos ito na problema. Hindi pa rin ako makadumi. So, ilang oras pa bago ko talaga nakaano ng dumi kasi hindi po tumalab to Ito, na-recommend ng doktor pag talagang hindi tayo makadumi. So, hindi talaga siya tumalab, I think. Siguro kagabi mga 1 AM, doon pala ako talaga totally nakano. Puro tubig po talaga nangyari. So, ano yung pinaka-lesson, no? Pinaka-lesson dito. Unang-una pag may naramdaman, wag manghula. Kasi mostly pare-pares talaga pala pag sakit sa tiyan, pwedeng acidic, pwedeng ulcer, pwedeng gallbladder. Yung sakit kasi nandun Hindi mo alam Pero pag wala kang review o wala kang knowledge, hindi ka nagpa-check up, kakainin ka ng anxiety. So pag kinain po tayo ng anxiety, talagang parang nakakaano siya. Sobrang mabigat sa isip kasi lalo po pag na-operahan kasi may mga ilang opportunities tayo na magagandang parating this year. Pag ito nangyari ka kung ganun, delayed lahat or baka makancel pa. So may hirapan kami kasi si Mrs. housewife lang po talaga. Nag-aaral pa yung isa kong anak tapos si Kuzma 4 years old pa lang. So sobrang sumasama yung sa iniisip ko na paano na po ito Lord. Pero once na pagkabanggit ko ng bahala ka na at nagdadasal din kami ng Mrs. pati anak ko. Mabilis po talaga yung healing. Sobrang bilis. So para sa akin, proseso to siguro ni God na, yun nga, maaga mo malaman na yung lagi mo sinasabi na about sa health, ikaw ngayon ang pinaramdaman ko niyan para mas maging aware ka sa sarili mo, para rin sa mga anak mo, para lumaki silang marunong. So shinare ko po ito para sana kapulutan niyo ng aral at sana kung mangyayari man sa inyo, wag po kayo talaga mag-atubili na
magpa-check up kasi akala ko acidic ako, hindi naman po pala. So siyempre pag acidic bawal bawal kape. So binawasan ko yung kape kasi dati po pag nagkakape ako pagising maya-maya okay yung bowel movement ko. So tinanggal ko yun kasi baka doon nagti-trigger. Pero nung ni-review ko po siya sa 3 atake sa akin, soft drinks po ang nagti-trigger. So yung September is Royal kasi wala pa ako ganong kain dahil pauwi na ako galing biyahe sa Angkas. And then yung sa training naman, Coke, wala pa rin akong ganong kain. Tapos binigan ako kasi ganun kami dito minsan sa bahay, mag-ina ko medyo sa sweets eh. Pero hindi ako pala soft drinks na tao. Yun nga po yung pinagtataka ko, hindi ako pala soft drinks na tao. Minsan lang ako mag-take, tinamaan pa ako ng ganung sintomas. And then itong nakaraan, Monday nga na taping, the night before, nag-Mountain Dew kami ni Mrs. Tapos pagdating dun sa production service sa Quezon City, nagtaho ako. Yung taho, di ba? Yung puti, yung soya niyan, parang rin eh. And then, na-triggered na siya nung kumain ako ng manok at saka malamig na tubig. So, yun nga, dahil hindi rin maayos yung tulog ko, walang maayos na kain, walang fiber food halos na dumadampi sa katawan ko since 2023 talaga. After ng fight ko, wala na eh, nawalwal na rin yung pagkain ko dahil wala na, hindi na ako nakapagbantay sa pagkain talaga na maayos. So, kampante ako na hindi naman ako magkakasakit kasi may activity level ako, may ginagawa ako sa buhay. So, hindi pala ganun, hindi pala yun ang sukatan talaga. So, habang tumatanda tayo, dapat talaga pakinggan natin yung katawan natin kasi nga pareho may utak po yan. Yeah, kaya minsan lamang talaga yung utak ng katawan eh. Kahit gusto ng utak mo, di ba? Sabi nga nila, mind over matter eh. Tapos tinanggal ko yung kape for the sake of hindi nga ako doon ako lalong nawalan ng maayos na bowel movement nung tinanggal ko yung kape kasi yun yung talaga nakaka-trigger sa akin. Araw-araw po walang sablay sa tanan ng buhay ko. Pag nag-coffee ako at pagising ko, mamaya ang ganda ng bowel movement ko. So tinanggal ko yun dahil nga akala ko baka ganon. So acidic. Eh mali pala ang nasa nakapagpa-check up na kami na So, huwag mag-autobili magpa-check up po at sundin yung mga sinasabi ng Dr. Vicente. Ngayon pa lang po, ngayon pa lang, ipapasearch ko sa inyo yung mga good fiber foods. Lalabas po dyan talaga yan. Yung pag mga constipated, parang gano'n nangyari sa akin. Naging constipated ako bigla. Hindi naman ako ganito talaga dati. Yung 4 na P. Pakwan, peras, papaya, tsaka prune. So, wala atang prune fruits sa atin dito. Or kung meron man, baka sa grocery. Prune juice po ang binili namin. So 4 na P, the best buya para pagtapos kumain, lumambot yung dumi natin. So punta rin po kayo kay Doc Willie Ong, nare-recommend ko talaga kasi sobrang kompleto niya mag-details. Yan, meron pa siya doon iba-ibang klase ng dumi natin kung ano yung dapat na level. Kaya napaka-importante po ng tubig, napaka-importante ng prutas, gulay. Yan. Lalo po yung mga nakakaedad, tulad ko, kaka-41 ko lang, pinitik tayo agad. Sabi ko nga, ibigin sa 40, ito, another lesson to, di ba? So, yung pagkain pala ng marami bago matulog is talagang hindi na mabuti para sa atin yung kakaedad. So, 3 hours bago ka talaga dapat matulog. Kung gusto mong kumain ng sobrang dami sa gabi, tapos matutulog ka, antayin mo yung 3 hours kasi pag natulog ka, wala na talaga. Wala nang tutulong para mag-digest. So doon talaga tumataba at nasisira yung immune system at saka yung panunaw. So ang dami kong lesson aral, ang dami kong napagtanto nitong nangyari sa akin. Kaya sinishare ko po sa inyo. At ngayon, still recovery pa rin ako. Nakita nyo kanina medyo nag-cramps pa rin siya. Pero hindi na katulad ng nakaraan na talagang sobra. Parang na po talaga. Nagpapaalam na ako sa mag-iina ko kasi wala na eh. Ang hirap pilitin, no? So wag din mawala yung pananampalataya talaga. Yan, sa importante gawing aral yung mga ganitong pangyayari. Sana nakatulong ko sa inyo kahit mahaba to. At siguro by next week makakagawa po kami ulit ng mga short film na. Sa ngayon po, pagtiyagaan niyo muna yung mga ilang nilatag namin, no? Salamat po sa mga bagong followers namin at salamat din sa mga nagtatanong, sa mga laging nanonood, nagsi-share, nagla-like, nagko-comment. Sobrang maraming salamat po. Babalik po tayo. Yan, magpapalakas lang tayo tapos yan. Antayin niyo po at abangan niyo po yung mga ma-actions, mga activities namin sa FPJ's Batang Kaya po. Monday to Friday, 8 PM po. Maraming salamat. Again, maraming salamat pala kay Champ Mamot
na talagang walang atubili na gusto niya magpahinga na lang ako, tapos nagbigay agad sa akin ng tulong para makapagpa-check up agad kasi yung sahod namin medyo delayed pa ng onte. So yan, si Chap Mamut, si Lars, yan yung mga kasama ko sa Batang Quiapo, si King Pinoy, si Robby, si AC, si Coach Alex, si Lars, si Gerald. Kasi nga ito yung grupo ko, yung bagong grupo na gusto kong maging healthy kami. Siguro sabi ko sa kanila, maganda rin ito nung maaga tayo nagka-struggle or ako yung ginamit para maging healthy rin kayong lahat kasi mahaba pa yung pagsasamahan natin. Kung talagang pahabain pa yung eksena natin ni Direk Coco. Siyempre, salamat na rin sa production na nag-alala sa akin at nagsabi na magpahinga na lang muna. At nakita naman nila kung ano yung sipag ko rin sa trabaho talaga. Limitless din. Kaya salamat po, salamat sa lahat. No? At yun nga again, kay Maki, kay Bilas Maki, at kay Hazel na nag-ano ng sasakyan para ihatid at hintayin ako makauwi. Yan. Siyempre sa misis ko, sobra. Yung misis ko talaga. May onting nararamdaman din yan, pero yun nga. Napaka-super talaga. Napaka-super. Kaya maraming salamat. Sobrang maraming salamat. Dahil kung wala ka, no, sana wag itong mangyari sa mga OFW, wag itong mangyari sa mga single na sa buhay, wag itong mangyari sa ano. Nang wala silang kasama kasi napakahirap po talaga. Sobra. Napakahirap. Again, maraming salamat po sa lahat-lahat. At kay paring Erickson, yan, talagang kahit nasa ibang bansa, parang hindi rin natutulog dahil konting tanong namin talagang sumasagot at active. Sobra rin nag-aalala sa akin. Maraming salamat pare. Si Lord na bahala sa inyo magbalik ng mga kabutihan nyo sa aming pamilya. Maraming salamat po talaga. Come back stronger po tayo next week.